Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Share ko po ang tungkol po sa sinabi mula sa Jeremiah chapter 4 verse 22. For my people is foolish, they have not known me. They are sottish children, and they have not understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. Sinabi ng Panginoon, hangal ang mga mamamayan ko. Hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na kabataan at hindi nakakaunawa. Sana'y silang gumawa ng masama, pero hindi marunong gumawa ng mabuti. Ayan po ang ating talakayin sa videong ito. So, yan po mga kapatid, mga kaibigan. Talata mula po sa Jeremiah chapter 4 verse 22. Na ang sabi po, ulitin ko pong basahin, sinabi ng Panginoon, hangal ang mga mamayan ko. Hindi nila ako nakikilala. Silang mga mangmang na kabataan at hindi nakakaunawa. Sana'y silang gumawa ng masama pero hindi marunong gumawa ng mabuti. For my people is foolish. They have not known me. They are sottish children, and they have not understanding. They are wise to do evil, but to do good, they have no knowledge. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng knowledge kung hindi po tayo magbasa sa salita ng Diyos? Ayun po dito sa Proverbs chapter 1 verse 7. Ang sabi po dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and understanding. Ngunit tayo ay tamad magbasa o walang ganang magbasa dahil ayon sa iba na hindi naunawaan. Bakit hindi natin hingiin sa Panginoon? Kung humihingi po tayo ng mga bagay para lang dito sa mundong ito, hingiin din po natin ang tungkol po sa Kanya. Para po makilala natin siya at magkaroon tayo ng kaunawaan. Magawa natin ang ayon sa Kanya. Nagaya nga po sa dito sa Jeremiah na foolish people ay hindi nakakaunawa. Dahil sa hindi nakakaunawa ay hindi nakakagawa ng mabuti. Sa sarili po natin mga kaibigan, ang paggawa po ng pagtulong po is para sa akin normal na lang po yan eh. Kasi dahil bata pa tayo, itinuro na yan sa atin ng ating parents. Ngunit sa Panginoon po, meron po siyang itinuro sa atin na karumal-dumal po sa Kanya pag ito po ay gawin natin. Halimbawa po, ang pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, marami pong bagay na mga Diyos-Diyosan, kagaya po ng mga ating mga ina-idol na mga tao, na yung mga artista, mga magaling kumanta, sumayaw, or mag-act, yan is part of idolatry din po yan. Kasi si God lang, ang Diyos lang talaga ang ating dapat sambahin or hahangaan. Yun po ang sa Kanya eh. Pero tayo humahanga tayo ng ibang mga tao. Totoo nag-appreciate. Okay, oy, ang ganda mo. Pero hindi yung hinahangaan mula sa puso ko na minsan napunta sa obsession, hindi na makakatulog, ina-obsess na.
Kaya, paano natin maiwasan yung mga ganyan kung hindi po tayo magbasa sa salita niya? So ngayon po sa talatang ito mula po sa Jeremiah chapter 4 verse 22, ito lang po muna ang maibahagi ko. At atin pa pong talakayin ng iba-iba pong mga talata tungkol po sa kamangmangan natin, kamangmangan ng mga taong ayaw kilalanin siya sa pamamagitan ng pagbasa ng salita niya. So hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat.